beloved Boss Mike Cervera. Nako, malupit ito. Oo, malupit ito mga kababayan ko ha. O, pasok! Ang nabalita. Kakapasok lang na balita mga kababayan ko ha. Oo, yung mga buhaya, mga kababayan, ay tila ba, oo, naghihingalo na. Tandaan nyo to mga kababayan ko, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang lahat ng mga magnanakaw, problemado. Tama mga kababayan? Ang lahat ng magnanakaw ay problemado. Diba? Oh, ito na. Oh, shoutout nyo muna si Munting Tinig. Munting Tinig, yung payo ng doktor sa'yo, iwasan mo daw maglolo. Oh, ito na. Makinig. Kakapasok lang na balita. Nagpasaklolo sa korte Nako. ang mga contractor na Nako. sina CWS Party List Representative Edwin Nako. Guardiola Nako. at magkapatid na Eric at Edvic Yak Nako. laban sa Billionario.com. Nanghihingi sila ng court order para Nako. pigilan ang website na ilabas ang freeze order ng Anti-Money Laundering Council o Nako. AMLAC sa assets ng mga mambabatas. Nako, eto na mga kababayan ko. Nako! Humihingi na po sa Korte Suprema etong mga mandarambong na buhaya na freeze ang mga ari-arian nila. Bakit? Dahil pinagsosospetsahan, inaakusahan na sila mga kababayan ay magnanakaw sa bayan. Sabi ni Roma Lamado, Mike, kayong dalawa ni BNK ay kasama kayo na nagpapababa sa rate. Bakit mo naman naisip yun na, sumbong nyo kay Presidente. Sige na, sabihin nyo, si Mike Cervera, Mr. President, sinisiraan ka, gano'n. Gano'n sabihin nyo, sumbong nyo kung kanino. Walastik naman kayo mag-isip, oo. Alam nyo, sabi ko sa inyo sa channel ko, makinig kayo maigi. Dito sa channel ko na ito, hindi ko kayo bubulahin ng kasinungalingan para magustuhan nyo ako. Ayoko nang ganon. Ako, prangka ako. Mas gusto ko yung sinasabi ko sa inyo yung totoong pananaw ko, totoong analisa ko. Di baling masaktan kayo, at least nagiging tapat ako. Tama mali? Gusto ko maging tapat sa inyo. Di ba? Yun eh. Anong mangyayari? Kung magbobolahan lang tayo rito, tigil na natin to. Kung magbobolahan lang tayo rito, tigil na natin to. Walang kwenta tong ginagawa ko. Di ba? Kung may iba kayong gano'n na napapanood, sila yun. Iba ako. Tama? Hindi ko kayo bobulahin dito, ulitin ko ng gusto nyo lang marinig kahit kasinungalingan. Tatapating ko kayo kahit masakit. At least, naging totoo ako sa inyo. Ito na, dito na tayo. Na-freeze na nga yung ari-arian. Ayaw nyo pa. With sina Guardiola at Yap Brothers sa flood control corruption scandal. Umabot daw sa 479.5 billion pesos ang naging transaksyon ng frozen bank accounts ni Guardiola. Grabe mga kabayan, kulang-kulang 500 bilyon. 500 bilyon ba yun? Tingnan nyo, pakinggan natin. Ito na. Umabot daw sa 479.5 billion pesos. Grabe! 479.5 billion. Kulang-kulang 500 bilyon ang na-freeze na ari-arian neto. Halos kalahating trilyon. Putik na yan mga kababayan ko, daming pera nun. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
na walang busugan. Itong mga halimaw na to, hindi na ho ito buhaya. Halimaw. 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 Oo. Ito nga, sila Eric Yap, ito nga, si Garjola, mga halimaw na to. Oo, parang si Pulong. Diba? Grabe ito, mga kababayan ko, daming pera. Ang daming pera. Tapos, mga kababayan, tayo kahit anong pagsusumikap natin, gigising tayo sa umaga, papasok sa trabaho, pagkatapos ng oras, uuwi ng bahay, magsasaing, maglilinis, magluluto, kakain, at magpapahinga, manonood ng vlog ni Mike Cervera, matutulog. Paggising, mag-check kung naka-live si Mike Cervera, manonood habang nagliligpit, nakikinig. Papasok uli sa trabaho, habang nasa biyahe, naka-headset, nanonood pa rin. Diba? Tapos mga kababayan, pagdating ng trabaho, magti-team replay na lang yan. Tapos, ganun uli, mga kababayan, paulit-ulit. Grabe, no? Sabi rito, BFF ni Eric Yap at si Pulong. Mag-BFF yan. Baka akala mo, di ba? Ganon, Eto na, Ang naging transaksyon ng frozen bank accounts ni Guardiola sa loob. Putik na yan, kita nyo. Kulang na lang, sabi ko sa inyo, lagyan nyo ng sungay ito. Demonyo to eh. Alam nyo, etong mga kababayan, hindi ho ito nakakapanghinayang na ipanalangin na mawala na to sa mundo. Ito po yung mga dadapuan ng sakit na wala ng lunas. Ito po mga kababayan, yung mga mamamatay na na talaga namang napaka-brutal. Diba? Tama, Red Cervantes, Totoo yan, Boss Mike, nakikinig ako sa iyo habang naglulutot. Di ba? Tapos tayo, mga kababayan ko, di ba? Itong mga ito, mga kinakain yan, yung mga mahahalin. Tayo, minsan lang mangyari. Kailangan pagpaguran natin ng gusto. Sila, mga kababayan ko, anong ginagawa nila? Napakadali lang nilang ninanakaw yung pera natin. Pera ng gobyerno, pera para sa serbisyo sa taong bayan, eto, inubos ng mga hayop na to. Tandaan nyo, pagmumukha nito, etong Edwin Garjola, 10 lahat ng mga nakinabang sa mga ninakaw niya. Etong mga ito, mga kababayan, panalangin natin. Diba, mga kababayan ko? Sana kunin na ni Lucifer. Ayop no? Samantalang tayo, makakain tayo ng 2 beses sa isang araw, okay na yan. Bukas uli, iisip uli ng diskarte. Makakain tayo 1 beses, 2 beses, okay pa rin yan. Tuloy ang laban, basta wala tayong inaagrabyadong tao. Tuloy pa rin, araw-araw, lumalaban tayo, pero itong mga ito, walang inisip kung hindi magnakaw sa pera ng gobyerno na sana sineserbisyoan tayo. Kanina ko pa gustong murahin to pero okay na yon, sa isip ko na lang. Hayop no? Mga kababayan, mga hayop. Ng 15 taon. 300 bank accounts at 16 billion pesos worth of properties na konektado sa mga YAP naman ang frozen na. Kita nyo mga kababayan ko? Ang daming frozen. Tanong ko, pinrosen po yan sa pamamagitan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ayaw nyo kay Pangulo dahil etong mga magnanakaw na ito ay naiimbestigahan at nakabinbin, naka-freeze sa mga ari-arian? Sige nga ho. Isip mga kababayan, sa daming bilyon-bilyon na pera na naka-freeze na maaring makuha ng gobyerno at may serbisyo sa tao, ayaw nyo? Na kailanman walang nagawa si Digong niyan ni isa.
Si Digong wala pong nabawi kahit 5 duling na parang si Kitty tsaka si Sara. Diba? Ni 5 duling, walang nabawi si Digong. Ha? Ni 5 duling na kamukha ni Sara at ni Kitty, na duling. Wala. Pero dito sa bilyon-bilyon na tinatrabaho ni Pangulong Bongbong para mabawi ang lahat ng pwedeng mabawi pa ng mga pera netong mga magnanakaw ng mga hayop ng mga buhaya na to, na katulad netong yang tignan nyo pagmumukha. Galit kayo. Nasaan ang mga utak nyo, mga siraulo kayo? Mga kababayan, isipin nyo maigi. Galit kayo sa presidente na bumabawi ng pera na ninakaw sa kaban ng bayan? Anong klaseng pag-uutak meron kayo? Neo. Boss Mike, wag ka magmumura. Nandyan si Alicia. Ha? Oh. Anong klaseng pag-iisip ang naniniwala kay Martin? Ay! Ano ba yung nasabi ko? Si Martin tuloy eh. Nakita ko si Mima kasi. Oo. Anong klaseng pag-iisip kayo? Kinagagalitan nyo, kinamumuhian ninyo ang Pangulo na napakasipag, napakaraming achievement para sa bansang ito. Tignan nyo mga kababayan. Ang Pangulo binabawi ang lahat ng mga pwedeng mabawi pa sa mga nagnakaw, sa mga ninakaw, netong si Garjola, netong si Saldico, netong si Eric Yap, netong mga magnanakaw na iba, netong ninakaw ni Romualdez. Tao pa ko ha! Diba? Oh! Tapos nagagalit kayo kay Pangulo dahil binabawi yung mga ninakaw ng mga nabanggit ko? Kahit pa alam ko na idol ni Mima, oo, si Martin Romualdez na binabawian ngayon at tinuturo na magnanakaw. Uy, nako, tigilan nyo nga ako, ha? Di ba? Sipin nyo maigi, mga kababayan ko. Hindi ba kayo nagtataka? Kinamumuhian nila si Pangulong Bongbong Marcos na bumabawi ng napakaraming pera na mga ninakaw nila Saldico, ninakaw netong si Garjola, Eric Yap at marami pang iba. Kasama na si Martin Romualdez! Diba? Oh. Yan yon mga kababayan ko. Sipin nyo. Tuloy. Yun na nga. Pati ang Yap, pera nila, bilyon-bilyon, halos trilyon na. Huwag kasi kayong dadalaw rito kapag kaganito topic ko. Ano? Ulit-ulit talaga yan. Nako, ewan ko sa'yo. Pero, hindi naman yan si Mima. Oo, hindi yan si Mima. Nagpapanggap lang yan. Diba? Diba mga kababayan ko? Ano? Sabi tuloy ni Jai, kakopsat, pray tayo for MR. Totoo naman talaga eh. Totoo naman eh. Bakit? Ako nga sabi ko sa inyo, todo kulang na lang magnobena ako. Kulang na lang mula sa pintuan ng simbahan ng Baclaran, lumuhod ako papuntang altar para ipanalangin na sana walang kinalaman si Martin Romualdez dito. Sana hindi nakipagkutsaban
kay Shaldi ko, siya na hindi nakipagkotsabahan, kay Diskaya, sana, pero iba ang tinutumbok eh. Talagang si Jojo Chavez, JJ Sales, tumbok na tumbok si Martin eh. Grabe, ano. So, paano? Ewan ko bakit ayaw na ayaw nyo kay Pangulong Bongbong Marcos kayong mga DDS, ha? Magbalik loob na nga kayo. Oh, di ba? Di ba? Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.